Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, magbigay lang po tayo ng reaction po mga kabida, no? Nakatakda pong mag-umpisa po yung investigasyon po ng Blue Ribbon mga kabida, no? Diyan po sa Senado. Ngayong August 19, alright? Ito po yung araw kung saan po ay bubuksan po ng Blue Ribbon Committee yung kanilang investigation po mga kabida patungkol ho sa controversial na flood control projects. Ayan. So siguro yung mga sangkot ho dito mga kabida, nanginginig na po yung kanilang paa, no? Kasi ang mangunguna ho sa investigasyon ho dito mga kabida, ito hong si Senator Rodante Marcoleta po. Kilalang kilala po yan, na wala hong patawad po, walang sinisino at walang sinasanto, ano, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po, ito pong article, ano, ng ang balita ngayon, mga kabida. Breaking, Senate Blue Ribbon Committee sisimulan ang pagdinig sa flood control anomalies. Sa Martes, August 19, sisimulan ang pagdinig hinggil sa umano'y maanumaliyang flood control projects ayon kay Senator Rodante Marcoleta. Layunin ng komite na tuklasin ang posibleng irregularidad at katiwalian sa mga proyekto na nagdulot ng matinding pagbaha sa ilang lugar. Ang hakbang na ito ay upang suriin ang mga aligasyon ng palpak na proyekto, overpricing at irregularidad sa kontrata ng flood control initiatives. Inaasahang tututok ang komite sa mga dokumento, kontrata at testimonya ng mga opisyal upang matukoy ang mga may pananagutan. Ito rin ang tugon sa lumalalang epekto ng mga hindi matapos-tapos o maling implementasyon ng flood control projects na nagdulot ng malawakang pinsala at panganib sa buhay at ari-arian ng mga mamamayan. Ayun. So yun po, sa August 19 na po mag-umpisa ito hong flood control projects investigation po ng Blue Ribbon Committee po mga kabida. Ito, very exciting po ito. Kasi we are expecting ng bombshell po dito mga kabida, no? Sa investigasyon po ng Blue Ribbon Committee po ng Senado, ano po. Unang-una po, kung meron man pong institusyon po na karapat-dapat po mag-imbestiga ho dito mga kabida, maliban po sa COA, maliban po sa NBI, ito pong Senado. Kasi unang-una po, ito kung si Senator Rodante Marcoleta po mga kabida, malinis po ito. Okay? Wala po itong bahid po mga kabida. No? Tsaka pangalawa alam naman po natin at kilala po natin ito kung si Marcoleta po mga kabida na straightforward. Ano? Walang kinikilingan. Okay? At walang sinasanto mga kabida. Pagdating po sa pananagutan. Okay? O accountability po. Okay? So we will be expecting sa mga testimonya at pasabog po during that particular day, mga kabida, kasi yun yung inaantay po ng marami po, yung investigasyon po ng Blue Ribbon Committee kasi yung kontrobersiya po mga kabida sa flood control projects nakakapinsala talaga, po. Mantakin nyo billions of pesos yung perang pinag-usapan po natin dito mga kabida na inilaan po ng gobyerno, pinaghahanap pa po mga kabida. Kasi kung meron pong flood control projects po, nasaan na po? Bakit patuloy yung mga pagbaha po mga kabida sa ilang bahagi po ng Pilipinas? O kung pagbabatayan po natin yung sinabi po ng Pangulo, 5,500 flood control projects po. Mantakin, dami yan. Saan po yun? Yun yung tanong po dun, mga kabida. Saan po yun? Kung meron man po, mga kabida, iilan lang siguro po yun, Kasi hindi ako naniniwala kung present lang po talaga yung 5,500, na mga flood control project. Siguro,
kung meron man pong pagbaha po mga kabida, pero minimal. Pero grabe, kung titingnan po natin mga kabida, yung mga balita, halos mga lugar po ng Pilipinas, may makikita ka na may mga pagbaha po mga kabida. Ano po? Metro Manila pa lang, mga kabida, ilang flood control projects yung o yung budget po ng flood control projects dyan na inilaan po ng gobyerno. Ano? Billions of pesos, di ba? Bakit binaha po ang Metro Manila po mga kabida? Ano po? Di ba? So kailangan na po na puksain po itong corruption po sa gobyerno, lalong-lalo na po sa kontrata po ng mga public works po mga kabida, po. Minsan nga may mga naririnig po tayo mga kabida dahil sa anlaki po ng shares, anlaki po ng, kumbaga, kung sa Bisaya pa yan, bahin-bahin, mga kabida, napupunta na lang po sa substandard po yung proyekto po ng gobyerno, mga kabida, Okay? May mga isiniwalat pa nga, ito kung si Senator Ping Lacson po mga kabida na yon 40-60? Okay? Kaya nga, ang natira na lang doon po sa whole cost po mga kabida, ng proyekto yung kunti na lang po. Kasi, yun nga pinaghati-hatian na po, ng mga kontraktor, mga LGU, kung ano pa yung mga institusyon po mga kabida, ng gobyerno, po. Yun yung grabe ka lawak yung corruption po mga kabida, po, sa gobyerno. So, nararapat na po na puksain po ito, tigilan na po ito mga kabida. At ito kong investigasyon po ng Blue Ribbon Committee, po ito, prelude po ito, para ho ma-unveil mga kabida yung mga may pakana po dito, at magkaroon po ng accountability po, kung sino-sino man po ito, kung nasa gobyerno man po yung mga culprits po dito mga kabida, at meron pong kakontsaba po mga kabida ng mga pribado, dapat mananagot talaga. Kaso hindi po biro po yung pera pong inilabas po ng gobyerno po dito. Again kung tutuusin po mga kabida, umabot daw ng trillions of pesos, Ginoo ko. So abangan po natin sa August 19, ito hong investigasyon po ng Senate. At sana po magkaroon po ng bunga ito hong investigasyon po ni Marcoleta po mga kabida. Ito hong pag-imbestigahon niya sa flood control projects po ng gobyerno na hanggang ngayon pinaghahanap pa po mga kabida ng ating mga kababayan kung asaan na po. Ito hong flood control projects po ng DPWH. Alright? Inaasahan po natin mga kabida, gigisahin po ng mga senador ito pong DPWH po dito. Kung maaari lang po yung mga nasangkot po ng mga pangalan po ng mga mambabatas po mga kabida, sana umattend din dyan sa Senate. Pero I doubt kasi may parliamentary courtesy kasi yan. Although pwede hong mag-imbita, pero hindi po sila obligado hong umattend yan po sa Senado po mga kabida. Okay? Pero mas mainam kung merong representatives o meron pong miyembro po ng House of Representatives dyan, po. Kasi unang-una po, una pong nagsiwalat po dyan mga kabida, ito hong si Senator Ping Lacson na meron daw mga mambabatas na naging kontraktor. Okay, in fact, ang sinabi po doon is nasa 67 daw mga kabida. So dapat matanong din itong mga mambabatas na ito mga kabida, Hindi naman po ibig sabihin na inimbita po guilty na po mga kabida, Since na-drag yung mga personalidad po dyan sa House of Representatives, mas maganda po mga kabida na lubos-lubos na lang po kung ano po yung mga nalalaman po nila. At least makaka-contribute po mga kabida dun po sa resolution po ng Senado, dito ho sa investigasyon po ng Blue Ribbon Committee po mga kabida, po. So abangan po natin yan mga kabida, kasi aside ho dito sa investigasyon po ng Blue Ribbon Committee, magkakaroon po ng privilege speech po itong si Senator Ping Lacson, mga kabida. No holds barred po ito na privilege speech, patungkol ho sa corruption at flood control projects po mga kabida, ng gobyerno. At ito po yung mangyayari daw next week. At baka itataon po ito mga kabida during ho sa session po ng Senado, bago ho mag-umpisa ito pong
investigasyon po ng Blue Ribbon Committee. Ano po, mga kabida? At malamang gagamitin po itong privilege speech po, mga kabida, ni Senator Ping Lacson sa investigasyon po ng Blue Ribbon Committee na pangungunahan po, mga kabida, no, ni Senator Rodante Marcoleta. So para po sa inyong opinion at pananaw po, mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para update po kayo, mga kabida, sa aking mga posts. Thank you very much.